Bigo pa rin maka-score ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos pagtibayin ng International Criminal Court ang naunang desisyon na ibasura ang hiling nilang interim release. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Inaasahang magtutuloy-tuloy na ang pagproseso ng International Criminal Court sa iba pang apila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ibasura ang kanyang hiling na interim release o pansamantalang kalayaan. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, bigo ang kampo ni Duterte na matugunan ang kriteria o mga kondisyon para payagan ang kanyang interim release. Una, siguraduhin sisipot yung suspect or akusado sa hearing. Pangalawa, hindi habang nasa labas, hindi po niya pakikialaman o gagambalain o haharangan yung proceedings, whether yung ebidensya, yung taong involved, witnesses, victims, and so forth, kung ano pa man yan. At pangatlo, habang nasa labas siya, kung sakasakali, ay hindi nagagawa ng dagdag o ipagpapatuloy yung krimen na pinaparatang sa kanya. Dahil dito, inaasahan niya na sunod ng dedesisyonan ng ICC ang pagkwestiyon ng kampo ni Duterte sa jurisdiction ng ICC at gayon din ang kanilang pagigihit na unfit to stand trial o hindi kayang humarap sa paglilitis ni Duterte dahil sa kanyang kondisyon. Ayon kay Conti, mayroong 120 araw ang ICC para pagpasyahan ang jurisdiction appeal ng kampo ni Duterte. Ang ICC pre-trial chamber naman, posibleng madesisyonan na rin ang unfit to stand trial appeal ng dating Pangulo. Pero nilinaw ni Conti na bagamat rejected na with finality ang request for interim release ni Duterte, pwede pa rin itong humiling ng panibagong interim release sa hinaharap. Technically, yes. The ICC also reviews the conditions. So, it's two parts. So, one, it reviews the conditions of detentions every 4 months, more or less. And if there is any medical issue, they also review the medical situation of a person, lalo na ngayon, ni-raise dito sa fitness to stand trial issue, every 4 months din. Ibinahagi rin ni Atty. Conti na may nagpalutang ng mungkahing lagyan ng electronic bracelet o anklet si Duterte bilang tracking device sakaling pansamantala siyang palayain, pero baliwala na raw ito dahil nga ibinasura na ang request for interim release. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.